gagawin tayo. Ito 32 inches. Ang problema nito, walang standby power. Okay. Yan. So nakasaksak na yan. Yan, nakasaksak na yan. Pero wala siyang standby power dito. Ito yung kanyang mainboard. So malamang ito nagawa na rin siguro natin dati ito, or iba rin ang gumawa, kasi minsan kasi tayo dati ay nagmo-modify tayo ng supply ng backlight. Yan. So nakakabit na rin niya sa 12 volts yung kanyang backlight supply. So gagawin natin dito, dahil walang power, set tayo sa DC. Check lang natin yung filter cap na malaki ito. Yan. Tingnan natin to kung may stock. Yan. So mayroon siyang stock dito. Ibig sabihin, hindi putol yung fuse. Maaring buo pa yung primary natin. So, natin gagawin, check natin yung secondary. Magbabuzzer lang tayo. Yan, nagbabuzzer na yan. Yung isang test prob natin, yung ground, dikit lang natin sa body ground. So, dito, okay, walang buzzer. Pag dito sa ground, dito sa negative na side ng diode ay mayroon siyang buzzer, pero pag dito wala. Dito may buzzer din siya. So nagre-reading siya ng 0.9. Yan. 1 ohm. Okay, so check pa natin kung saan talaga ang problema niya. Itong isang diode wala. Dito mayroon. So check natin itong MOSFET. Minsan kasi dito sa MOSFET ang issue. Okay, so ito mayroon, no? May leak din ito. Okay, pwedeng dito sa MOSFET, pwede dito sa diode. So try muna natin itong MOSFET tanggalin. Okay, so ito natanggal na natin yung MOSFET. Pero nagbabuzzer pa rin to, oh. Yun, oh, nagbabuzzer siya, no? 6.3 yung leak niya. So pag nag-tester tayo dito sa diode, mayroon pa rin siyang buzzer dito. Ito naman 1 point. Yan, mababa ang reading dito pag nag-buzzer ito. So try natin din remove yung diode dito. Baka isa dito sira din, dahil nasira yung MOSFET natin. Yun, no? Sira to eh. Shorted yan eh. Okay, so try natin remove dito. Baka may nadali na kapasitor na diode. Okay, so ito, natanggal natin yung diode. Ito, walang buzzer ito. Ito isa. So itong isa, resistance niya ay 0.5, 0.4, 0.3. So ito sira yung isa. So papalitan natin to, sabay na natin palitan yung dalawa. Tapos palitan din natin yung MOSFET dito. Titingnan natin kung gagana pa yung unit. Or pag ganito, pwede na natin itong i-testing. Kung lalabas pa yung 12 niya dito, para lang malaman natin kung buo pa yung primary natin. Okay, pwede natin testing yan kahit hindi nakakabit ito. Okay, so yan, silaksak natin. Try natin ngayon kung mayroon supply tayo dito. Okay, so buo pa yung 12 niya. Ayun. So yun lang talaga problema niya, yung sa may backlight driver niya. So yan, naka-standby na yung ating unit. Okay, ayusin muna natin yung sa backlight driver niya, saka sa backlight standby volts niya. Tapos testing natin. Okay, so napalitan na natin yung dalawang diode dito. Okay na, wala na siyang short or leak na signal, ano? Or shorted na circuit. Okay, so okay na rin yung MOSFET natin dito. Pinalitan na rin natin. So testing natin. Okay, so testing natin. Tingnan natin kung magbubukas na ito ng normal. So ayan na, mayroon na siyang standby power. Check natin yung supply ng backlight natin. Nasa 12 volts lang din, ano. So dito sa pinaka wire niya, yan, may 22. Okay, so naka-standby pa lang yung unit. Power on muna natin. Yan, so nag-on na siya. Tingnan natin kung mag-backlight siya. Nag-backlight siya, ano? So nag-supply siya ng backlight na 35 volts. Okay. So
Titingnan natin kung meron na siyang display. Yun, meron na siyang no signal. Ibig sabihin yan, yun lang talagang naging problema niya. Isang diode dito sira, tapos yung ating MOSFET dito. So ginawa natin dito, naghanap lang tayo ng dalawang diode din na pang backlight, tapos yung MOSFET na pang backlight din. So ginagawa natin dyan, bunot lang tayo sa mga board na sira natin. Yan, ginawa natin yung MOSFET dyan, tapos yung sa may backlight nya na standby power, kumuha din tayo ng diode dyan. Okay, so yun lang, dapat may mga extra stock kayo ng mga board na sira para mapagkahuyan nyo pag kailangan nyo ng pyesa. Okay, so okay na ito. Sasarado lang natin, tapos magpa-final test tayo. Bali magpa-final test lang tayo dito sa ginawa nating ABOL TV. Power on natin. Yan, so nag-on na siya. Tingnan natin kung magpapa-display siya. Yan, AB. Okay na, so may display na siya. So yun lang ang problema niya, itong tatlong pyesa na ito. Isa lang yung sira dito sa diode, pero ginawa natin dito, pinalitan na natin sabay. Tapos ito, pinalitan din natin. So nung nagpalit tayo nito, ay nag-okay na yung unit natin. So hanggang dito na lang yung video natin, at kung bago lang kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe